At sa mga oras na ito, tayo dadako na po. Hallelujah, praise God, sa pinakamahalagang bahagi sa ating pananambahan, ang pagkikinig ng salita ng Diyos. Hallelujah, praise God, at ibigay po natin ang buong pagkakataon, hallelujah, sa ating beloved preacher, Brother Lolong Sibilia. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you. Thank you, beloved preacher Randel. Hallelujah. Mga minamahal, manalangin po tayong lahat, praise the Lord, upang ang ating mahal na Panginoon maglangis po sa Kanyang banal na salita, praise the Lord, hallelujah. Opo, amang banal Diyos, nga may kapangarihan sa lahat. Sa banal na pangalan ng aming mahal na Panginoong Hesus, mahal na Panginoon, sa oras na ito, pag-aralan po namin iyong banal na salita. Kumilos ka po sa aming kalagitnaan. Bigyan mo po ako ng karunungan, mahal na Panginoon. Wala po akong magagawa. Halos sa mga oras na ito, aming sinasaway ang mahadlang sa pagkikinig niyong banal na salita sa banal na pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. The highest praise, glory, majesty and thanksgiving belongs to the rest Jesus, our great God and Savior. Double honor and respect to our beloved noble pastor, Weldy Estrada Almeida. Cherish loving memories and precious teachings of our beloved assistant pastor, Lina C. Almeida. To all Almeida children, magandang gabi po sa mga beloved ordained preachers, beloved workers, mga minamahal mga bisita, mga minamahal mga kapatiran. Once again, all the glory, honor, and power, majesty, thanksgiving belongs to our dearest Jesus, our great God and Savior. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa oras na ito, mga minamahal, hallelujah, pag-aralan po natin ang banal na salita ng ating dakilang Diyos. Ang pamagat po ng ating mensahe sa gabing ito, The Christian and the Tank. Ang Kristohanon at ang dila. Ano po ang kaugnayan sa Kristohanon at sa dila? Malaking kaugnayan po, mga minamahal, kapag ang isang Kristiyano hindi marunong pumigil ng kanyang mga dila. Sabi dito sa Biblia, James chapter 1, verse 26, kung sino man ang nag-iisip na siya'y relihiyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon sa taong ito ay walang kabuluhan. Amen. Everybody shall praise the Lord. Kanli pakibasa po. From the general epistle of James, chapter 1, verse 26. If any man among you seem to be religious, and bridle not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Praise God, hallelujah. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, talatay 26. Kung ang sinuman ay nag-iisip na siya'y religyoso, samantalang hindi pinipigil ang kanyang dila, kundi dinadaya ang kanyang puso, ang reliyon ng taong ito ay walang kabuluhan. Praise God, hallelujah, praise the Lord. Maraming familia, maraming mag-asawa ang naghihiwalay dahil sa dila. Maraming magkaibigan, matalik na kaibigan, naging matalik na kaaway dahil
sa dila. Maraming mga tao hindi nakapagpatuloy sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos dahil sa dila. Sabi ng Biblia, kung sino man ay nag-iisip na siya po ay reliyoso, ngunit hindi marunong magpigil ng kanyang dila, ang reliyon sa taong iyan ay walang kabuluhan. Ibig sabihin, napakalaki, napakaraming mga dahilan na ang tao, hallelujah, praise the Lord, kung hindi siya marunong magpigil ng kanyang dila, ang kanyang reliyon, sabi ng Biblia, walang kabuluhan. Amen. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God. So, kinakailangan pala na marunong tayo magpigil. Marunong tayong magkontrol sa ating mga dila. Sapagkat kung hindi tayo marunong, mga minamahal, ang ating reliyon, sa Bisaya pa, walay hinungdan. Amen. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah! Si Mr. Dila, malaking epekto kapag ang may-ari ng dila na yan. Ulitin ko po, kung hindi marunong magkontrol. Sabi ng Biblia, gikahian tulad ang ating dila ng isang apoy. Hallelujah, praise the Lord. James chapter 3, verse 5 up to 6. Kindly. The General Epistle of James, chapter 3, verse 5 to 6. Even so, the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindle. And the tongue is a fire, a world of iniquity. So is the tongue among our members, that it defileth the whole body, and setteth on fire the curse of nature, and it is set on fire of hell. Praise God. Hallelujah. Dito po sa aklat ng Santiago, Kapitulo 3, talatay 5 hanggang 6. Gayon din naman ang dila ay isang maliit na sangkap at nagpapalalo ng malalaking bagay. Narito, kung gaano kalaking gubat ang pinag-aalab ng lubang maliit na apoy. At ang dila ay isang apoy, ang salibutan ng kasamaan sa ating mga sangkap ay iba't ang dila na nakakahawa sa buong katawan at pinagniningas ang gulong ng katalagahan at ang dila ay pinaniningas ng impyerno. Palakpakan po natin ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Gayon di naman ang dila, mami na mahal, nagpalalo, sabi dito, mami na mahal, ng malaking bagay. Narito kung gaano kalaking gubat. Ang napakalaking gubat, mami na mahal, yun ay matutupok sa isang palito na posporo. No? Kahit gaano kalaki yung mga bahay, kapag gamitin yung isang palitong posporo, within 3 hours, 4 hours, mga minamahal, gatusan ka mga pamamahay ang matutupok, masusunog dahil sa isang napakaliit na apoy. Amen. Ganon din ang ating dila. Maraming mga taong madadamay. Maraming mga taong manlupaypay. Kapag hindi tayo marunong magkontrol sa ating mga dila,
Sabi ng Biblia, ang dila ay isang imperno. Totoo nga. Bakit? Maraming mga taong mawala sa paglilingkod. Makapuntang imperno. Dahil, praise God, hallelujah, sa mga dila, sa mga tao, sanlibutan ito, mga minamahal, praise the Lord. Bali wala lang sa kanila. Kahit anong mangyari, basta yung dila nila, ginagamit nila sa hindi na mga bagay na nakalulugod, praise God, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Sabi dito sa verse 6, ang dilay isang maliit na apoy ng sanlibutan, ng kasamaan sa ating mga sangkap. Everybody shall praise the Lord. Ang dila ay nakakahawa, matakdan, yung buong pagkatao mo, yung buong sarili mo, kapag ang isang tao ay hindi marunong mag-control parang apoy. Everybody shall praise the Lord. Palakpakan po natin ating malapay ng Proverbs chapter 12, verse 18. Praise God. From the book of the Proverbs, chapter 12, verse 18. There is that speaketh like piercing of sword, but the tongue of the wise is health. Hallelujah, praise the Lord. Dito po sa aklat ng mga kawikaan, Kapitulo 12, ang talatay 8. 18. May nagsasalitang madalas na parang saliwan ng tabak, ngunit ang dila ng pantas ay kagalingan. Everybody shall praise the Lord. Hallelujah, praise God. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. The tongue of the wise is health. No?